Hello Leo, ito yung reading mo para sa kabuuan ng month ng December. Tingnan natin yung mga possible challenges, blessings, mga ganap, mga parating sa iyo, mga dapat mong malaman Leo. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay, suporta, malaking tulong po yung inyong mga likes, shares, and comments. At kung hindi pa po kayo naka-like, follow, or subscribe, sana po huwag nyo kalimutan. Regarding private readings, pakipanood na lang until the end of this video or pakitignan yung mga nakasulat sa description kung interesado kayong mag-inquire, mag-book. Kuha tayo dito, astrology cards. Hindi ako marunong sa astrology guys ha, kaya pagpasensyaan nyo na kung ano lang yung mai-interpret ko dito sa cards. Hindi ko pa napag-aralan yung astrology. So, you have, sa planet mo, ang nahugot natin is Pluto. And then, pagdating sa iyong zodiac sign or pinaka-energy ng December mo is Scorpio and you have the 7th house. Okay. So, Pluto is your ability to transform. Take a big leap forward and rebirth. So, may kinalaman ito about transformation. At ang affected dyan ay iyong 7th house, which is the area of your life that involves yung mga significant partners mo, romantic, business, or family. So, loved ones mo. Okay, yun yung apektado rito. And may kinalaman siya sa mga pagbabago na related dito sa iyong mga connections sa romantic, business, or family. And then, pagdating dun sa pinaka-energy niya, the energy is intense, masterful, thoughtful, and magnetically charming, but also secretive and possessive. Transformation talaga, kasi kung i-relate natin ito, si Scorpio is death card pagdating sa sa tarot So, si death card is may kinalaman sa endings and new beginnings. Meron siyang kinalaman doon sa, transformation. Okay? So, definitely, there is a major transformation coming to you etong December. And it's based on your ability na baguhin yung iyong overall situation na related siya sa iyong loved ones or sa partnerships, romantic man yan or hindi. I hope na explain ko kahit pa paano, based sa cards lang naman yung explanation ko. Kuha pa tayo ng astral house mo para lang ma-confirm natin. Success, ayan, at least, di ba? If ever na magkakaroon ka man, kasi parang ang pinaka overall theme ng December mo is transformation Whether sa sarili mo yan or involves your loved ones. Pero meron ding overall energy ng success. So most likely, majority siguro ng mga pagbabago na gagawin mo, yung mga changes na yan or kung ano man tong mga steps na gagawin mo this December is magiging successful yung outcome. At least. So, kuha pa tayo ng isa pang card. Wait lang. Okay, lumitaw to. Kunin na natin yan. So, meron ka dyang Universal Mind. Universal Mind, number 47. Baka may ilagay sa numerology. You are about to receive the solution to your problem or concern. So, ito ay magandang blessing para sa iyo. So, this is a blessing. Ito rin, success. Okay? Okay, so nakikita ko, sinasabi kasi dito, meron kang something na matatanggap. Which is yung pinaka-solution dito sa iyong sitwasyon or problema. So, yun na nga. Ang nakikita ko dito is making changes siguro. Huwag kang matakot siguro na i-transform yung situation mo. Kasi parang may kinalaman dito sa iyong ability to transform And nakikita ko rin naman na magiging successful whatever transformation itong gagawin mo. Okay, yun na. So, yun yung pinaka-clue na ang pinaka-solution sa problema mo, sa sitwasyon mo, dito sa concern mo is yung transformation na yan. So, whatever yan na mag-e-end, mapapansin mo, yun na yung pinaka parang clue mo.
no? Itong transformation na wag kang matakot. Magalinlangan na tanggapin yung transformation na yan. Kasi dyan ka parang phoenix na magra-rise again. Ayan, nakikita mo yan. Phoenix yan. Transformation. So, napaka-powerful na itong magiging transformation mo kasi yun din yung parang magiging susi sa ikaka-resolba ng sitwasyon mo. Okay? Tignan pa natin yung ibang paparating sa'yo, Leo. Ay, tatlo rito. Oh, boot, increase your efforts if you want to achieve your goals. Ayun na nga. Ang nakikita ko dito is yung effort mo na baguhin yung sitwasyon mo eh. Yun yung parang pinaka-fuel mo para ikaw ay maging successful or ma-achieve mo yung goals mo. Pero ayan oh, sinasamahan ka ng card ng success. Kaya, ang nakikita ko dito sa iyong boot card, whatever effort na iyong gawin, is hindi masasayang yan. Merong magandang resultang pupuntahan. No? May mapapala ka as long as nag-e-effort ka. Okay? Kasi sabi kasi dito, kailangan mo pang kembutan ng kembutan yan. Dagdagan mo nga daw yung effort mo. Okay? Maaaring kulang pa. Okay? So, yun yung motivation mo para ma-achieve, magkaroon ka ng magandang transformation or success or ma-achieve mo yung goals mo this December is increase your efforts, no? O, broken wishbone, siguro kung may mga matters na magiging successful dito, pero hindi lahat, di ba? Realistic lang naman yan, syempre, hindi man natin makukuha lahat yan, Leo. But at least in some endeavors, you'll be successful, 'di ba? Kaysa naman wala, 'di ba? Kaya nga siguro kailangan dagdagan mo pa yung iyong effort. Okay? Pero hindi lahat ay makukuha mo. Okay? Siguro yung ibang wini-wish mo hindi matutupad this December. Pero 'di ba? Hindi meron pa namang ibang panahon, ibig sabihin pwede pa naman magsumikap. Okay, siguro hindi lang may habol ng December, hindi mo lang talaga yan ma-achieve this December lahat-lahat. Eh di yung hindi mo ma-achieve this December, or maybe next year, if i-double mo yung efforts mo, like yung sinasabi dito sa boot card mo is, most likely magiging yan, ma-achieve mo rin yan, no? 'Di ba? So maging matyaga lang tayo, maging persistent tayo. You have here chain also, chain of events that will affect your life. Okay? I believe so kasi meron kang ditong major transformation with Pluto card. And it involves not only you but yung mga taong mahal mo. Okay, significant other mo, family mo. Kaya siguro, nakikita ko dito is chain of events eh. So once na meron ka kasing mag-end dito, siguro maapektuhan, kaya siguro may chain of events, sunod-sunod yan. After nung ending na yon is meron kang transformation na pagdadaanan. Okay? Kaya siguro. Now, ang paningin ko lang dito is magkaka-relate itong mga, yan, yung ending na yan and then change na yan, pwedeng may chain reaction siya na yun yung maghuhudyat na sunod-sunod na mangyari itong mga events na binabanggit dito. Okay? Ano pa? Pa tayo sa love life mo. Pero maganda naman kasi you have the universal mind, no? You are about to receive the solution to your problem or concern. So, doon pa lang blessing na yon na at least may successful outcome pagdating diyan sa may solution. May solution at may solution diyan sa problema mo. Kailangan mo lang ma-figure out ano yung solution na yon. Ano yung dapat mong baguhin kasi parang may transformation na sinasabi dyan eh. So, tignan na natin yung love life mo. Struggle. Okay. So, ang nakikita ko dito, yung iba, nahihirapan kayo, struggling to forget or to move on. Or yung iba baka may mamimit kayo this December, may acquaintance dito. Okay, yung iba nag-i-struggle kayo siguro sa relationship ninyo.
Yung iba, baka kahit wala ng relationship, nag-end na, pwedeng, kasi may naging ending na ako na-feel dun eh. So, pwedeng iba dito, nag-i-struggle kayo, paano mag-move on, paano makalimot. Yung iba, ganun yung scenario. Okay. O, pero yung iba dito, pwedeng may makikilala kayo kasi may acquaintance card kayo dito. Okay, pwedeng iba naman, di pa kayo break. Together pa rin kayo, kaya lang nagkakaroon ng struggle sa relationship ninyo. Pwedeng may challenges or pwedeng may mga pagbabago dito. Kaya siguro isang major factor na nakaka-apekto sa love life mo or sa relationship mo itong mga changes na to. Kasi may ang lakas ng energy mo ng changes dyan eh. Okay? So, nahihirapan. Parang, kumbaga, transition period, adjustment period, pwedeng ganun. Yung nararanasan ng iba sa inyo. Yan na natin yung tarot cards. Virgo energy. Libra. Ayan. May lumitaw dito, Libra and Virgo. Okay, importanteng work-life balance. May binabanggit dito about the Eight of Pentacles. Oo. Maaaring yung iba dito, it affects your relationships kasi nawawala yung balance. So, kailangan mo ma-maintain itong balance na to. Nakikita ko rin dito, mas magiging focused kayo sa trabaho ninyo, sa career ninyo, yung iba dito. Oo. Nakikita ko, nakasipagan, todo, yung passion, nandyan yung pagiging busy, todo effort. All out ka rin dito eh. Nakikita ko eh. Ayan o. You have here. Super sub-sub ka sa trabaho mo. Or maaaring yes, maraming gawain. Maraming dapat tapusin. Pwedeng maraming deadlines. And then nakikita ko nga dito is pagiging busy at work. Siguro daming gawain. Pero ang dami ring coins niyan. So, ibig sabihin, kung marami kang sipag dyan, marami kang effort, most likely marami ding datum. Okay? O baka maraming iba sa inyo overtime, madaming tanggap na trabaho, or kung sa negosyo man yan, di ba? Tambak ka ng gawain, pero yun, for sure, anin mo din yan. Yung mga pinagpawisan mo na yan. Mako-convert yan into money. Sabi dito, trust your instincts. Sabi dito sa High Priestess mo, use your intuition. Trust yourself in this matter. Trust your own counsel. Trust your own instinct. Trust your gut feelings or emotion. Yun yung pinaka-payo sa'yo ni the High Priestess. Sundin mo yan, yung intuition mo. Pagkapagod, oo. May pagkapagod talaga kasi nga, baka masyado kang workaholic this December or maraming ira-rush kasi holiday season siguro. Kung ano man itong mga gawain na to, yan, no? Sub-sub ka dyan, focus ka dyan, dyan talaga nauubos yung oras mo. Yun nga lang, maaari kang ma-burnout. You have Four of Swords reversed. O pwedeng ma-stress. Especially kung maraming deadlines, o walang pahinga, okay, burnout, ma-overload ka dyan. Yun lang yung mga consequences. Okay, tingnan pa natin yung closing card para sa iyo, Leo. Nothing will come of this situation. Okay, so parang pinaka-advice na itong card na to for you, Leo, is i-surrender mo everything to the divine. Baka hindi ito yung tamang timing kasi parang nakikita ko dito, maaaring may something better na paparating.
Hindi siguro ngayong December. So, paubaya mo na lang. Yun yung parang sinasabi dito. Kasi, parang may mga chances dito na numinipes or nagdi-diminish. So, this is an indication na you need to surrender it to the divine. Okay, yan. Baka kasi walang mangyayari dito sa bagay na to. Kasi ayan, tignan mo naman nothing will come of this situation. So, ngayong December lang naman to. Sabi ko nga, ito siguro yun din yung broken wishbone mo. Sabi ko nga kanina, 'di ba, kung hindi mo 'yan makuha ngayong December, doesn't mean na hindi hindi mo na 'yan makukuha forever. Okay, sabi nga doon, dagdagan mo lang effort mo. Malay mo, January or next year, kung ano mang month papatak, pero definitely hindi December. So at least hindi ka na rin mag-aaksaya ng time mo diyan sa ngayong December at least. Surrender mo na lang muna and try again next time. Malay mo next year o pag-igihan mo ngayon, malay mo, yung epekto nun ay babagsak, will fall siguro January or kung ano mang month next year. Okay, Leo, sana makatulong sa itong reading na to. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.